Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po si Lolo Benyo para magbigay ng isang kwento ngayong araw na ito. Alam niyo ngayong araw na ito at saka kahapon, kinausap ako ng anak kong lalaki. Babysit ako ng anak niyang lalaki din, yung panganay na apo ko. So, kahapon, sinundo ako sa bahay namin at dinala ako doon sa bahay nila. At ako ay nag-babysit sa anak niya kasi yung anak niya 10 years old pa lang at magiging 11 years old itong taon na ito sa October. So alam nyo naman ang patakaran dito at saka batas na dapat hindi iwanan ng isang bata kung hindi pa siya nakalampas ng 12 taon dahil ang pagkaalam nila, yung hindi pa 12 taon, batang bata pa at kinakailangan niya ng isang babysitter. So nag-babysit ako kahapon dahil yung anak ko at kasama niya yung asawa niya, meron silang pinuntahan na party. Alam nyo naman, pag weekend dito, walang trabaho, off. Pagkatapos, ayun, yun na nga. Sinundo ako kahapon ng tanghali. Tapos pagdating namin sa bahay, pinakain niya ako. At yung asawa naman, naghanda ng masarap na dinner namin. Codfish, niluto niya, ang sarap. Pagkatapos nagluto din siya ng zucchini na super sarap talaga. At kasama ko yung apo ko na kumain ng dinner. Kumain kami ng mga bandang alas 8 ng gabi kasi busog na busog ako doon sa kinain namin ng lunch. So yun na nga. At nagkaroon kami ng banding doon sa apo ko. Tuwan-tuwa nga ako doon sa apo ko dahil pwede na siya utusan. Siya nag-prepare ng kakainan namin, pero siyempre ako ang kumuha ng pagkain ko doon sa niloto at nandun lang naman sa stove, kaluluto lang. Pero nung habang kumakain kami, naghanap ako ng tabasco, red pepper, flakes, gano'n. Aba, alam, siyempre, bahay niya yun eh. Talagang sinerban niya ako at naghanap din ako ng salt. Binigyan niya ako ng sea salt, pink salt. So, ayun, habang kumakain kami, nag-usap kami ng masinsinan. Alam din nyo, magaling sumagot yung apo ko eh. Tinanong ko pa nga kung meron siyang crush. Aba, ang dami pa pala niyang crush. Doon sa classmate niya, meron siyang crush. Tinanong ko yung pangalan. Sinabi niya, Eva daw. O bakit mo crush yun? Kasi cute eh. Maliit siya, sabi niya. Ayaw ko yung mga matatangkad na babae. Gusto ko yung mas matangkad ako sa kanila, sabi niya. Ganun ba? Sabi ko. Oh, yun lang ba ang crush mo? Ay, marami pa, sabi niya. Kanina, habang hinahatid ako ng anak ko sa bahay namin dito sa downtown Los Angeles, nakwento niya sa akin na minsan daw kumain sila sa IHOP sa may banda ng Pasadena. Ngayon, merong waitress doon na maliit din, maganda, puti, tapos mga 20 years old lang yata. Yung apo ko is 10 years old pa lang eh. Aba binulong niya sa tatay niya. Dad, crush ko yung yung waitress. So pag hinahatid yung anak ko yung asawa niya sa Pasadena, sumasama siya kasi alam niyang pakakainin siya ng tatay niya doon sa IHOP. At gusto niyang kumain sa IHOP dahil nandun yung crush niya. Nung pumunta sila ng second time, nung nakita nila yung siyempre makikita mo kasi glass yung yung pader ng di ba, ng IHOP. Para nakita nila matandang babae yung nandoon nagse-serve. Yung pala, pagpasok nila, cleaning lady. Nung umupo sila, nagulat na lang yung apo ko, nakita niya, nandun yung crush niya. Ang problema, naikwento nila sa nanay niya na ganun na nga, meron siyang crush na waitress doon.
Nagalit yung nanay. Mula ngayon, huwag na kayong bumalik doon sa IHOP. Taloko na. Kaya sabi ko doon sa anak ko, huwag kayo kasi magkwento yung mga ganyan, yung mga lakad ng lalaki, ha? Mga lakad ng lalaki at saka mga iniisip ng lalaki, huwag niyo sabihin sa babae. So sabi ko, next time, isama mo pa rin yung yung anak mo doon. Pero huwag niyo nang sasabihin na nandun yung crush ng anak mo or pwede naman kayong sabihin na wala doon. Wala na, hindi na nagtatrabaho doon. Gano'n na palasot pa. So, tuwang-tuwa ako. At saka maganda pa, nung tapos kaming kumain, siya nagayos ng kinainan namin. Bah, nagulat ako. Pagkatapos, siya pa naglinis. Siyempre, yung mga dyan, patak-patak ng tubig, gano'n. At siya pa nag-serve sa akin ng whiskey with ice. Kalain mo yun kasi alam nung anak ko na meron akong paborito doon na whiskey. Yung may honey, medyo matamis eh. So, siya nagse-serve sa akin. Tuwan-tuwa ako. So, ayun po ang nangyari. At kaninang umaga, trinit nila ako sa brunch. Nagpunta kami sa isang magandang restaurant sa may Latuna Canyon, doon sa North Hollywood. Ito yung sikat na by the mountain na restaurant. Ang tawag dito Castaway. Ang ganda. Ipapakita ko dito sa video kung anong itsura dahil kumuha ako ng mga video at saka pictures namin. At tuwan-tuwa ako dahil masarap ang pagkain, maganda yung lugar, tapos masarap ang kwentuhan. So, ayun, nag-enjoy talaga ako. So, palagay ko yun lang muna ang kwento ko ngayong araw na ito. At simula din bukas, baka mag-post ako ng mga shorts, mga 1 minute advice, 1 minute story about some things na pwede kong i-share sa inyo, lessons learned, at sa mga advices, suggestion, para gaganda ang ating buhay at saka maayos ang ating pananaw natin sa mga kasama natin at saka ating mga paligid. So yun lang muna ang aking may kwento ngayong araw na ito. Sana na-enjoy nyo itong maiksing kwento ko tungkol sa apo ko. At alam nyo, masayang-masaya ako na lolo ngayon dahil doon sa pinakita sa akin ng aking apo. So yun lang muna at salamat po sa papanood dito. Shout out doon sa palaging nagko-comment sa mga videos ko. Salamat po at sana tangkilikin nyo itong YouTube channel na ito at palalakihin natin. At siyempre ito ay isang exercise sa akin sarili. At siyempre hindi ko naman iniisip kung saan pupunta itong channel na ito. Hindi ko naman iniisip na magkakaroon tayo ng pera or dadami ang mga magko-comments o mga subscribers. Wala sa isip ko yon. Basta importante dito, may express natin ang sarili natin at may share natin kung ano ang nangyayari na natin sa akin at sa ating paligid. At sana meron kayong makukuhang leksyon dito sa mga sinasabi ko ngayon sa inyo. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye! Oo nga pala, hindi ko nabanggit sa inyo na nandito ako ngayon sa Eco Park Lake. At linggo ngayon, maraming tao ngayon dito. Nakikita nyo naglalakad. Maraming nasa itong mga boat dito na inaarkilahan. Kinakailangan mo pang reservation ngayon dito dahil sa haba ng pila. Doon po, ang daming pila oh. Sa may bandang parang lighthouse yun at saka nandun yung parang fountain na minemaintain nila. Hindi tumitigil po yan, 24 hours yung fountain na yan. At ayan po, hapon na ngayon, 6:30 ng hapon at ito makikita nyo dito. So dito ako naglalakad araw-araw. Ginagawa ko ang walking ko dito 1 hour to 2 hours. So yun lang po. Additional na
information ko sa inyong lahat. Salamat.